No, 3 taon at kalahati na, no, mag-aapat na taon. Nakakapagtaka na umabot sa ganitong katagal. Considering, no, not naman belittling Ukraine, napakaliit ng Ukraine against Russia, na alam naman natin, isa sa mga superpowers yan. Bakit humantong po dito sa ganitong katagal na ngayon lang nagkakaroon ng effort, no, para ayusin silang dalawa? Ano po yung masasabi niyo po rito? Pagdating sa pagtatapos ng giyera, siyempre alam naman natin si Donald Trump, masyadong pahilig yan sa optics, mahilig sa palabas. Anong sabi niya? Sabi niya dati nung nangangampanya pa lang siya, kahit hindi pa siya nakaupo bilang presidente sa kanyang second term, mapapatigilan niya ang giyera. Kaso hindi nangyari yun. So, naupo siya, sabi niya, within 24 hours, I will stop this war. There will be a ceasefire between Ukraine and Russia. Pero nakita natin hindi nangyari. Kaya nag-ano siya ngayon, nakipag-meeting siya kay President Putin sa Alaska noong August 10 ba yun? Nung Friday. Nung Friday. So, although nakita natin, wala rin nangyari. Pero just the same, kasi gusto lang patunayan ni Donald Trump na kaya niyang tapusin yung gulo na pinangako niyang kaya niyang tapusin within a very short period of time. Pero nakita natin, hindi naman nangyari. Parang yung ang nangyari sa Alaska, ang gusto ni Trump dumating sa agreement sana na magkaroon ng ceasefire, ng tigil putukan. But that was not achieved, no? Walang kasunduan. They did not agree for na magkaroon ng tigil putukan. At ngayon, binabasa ko yung latest, parang he's agreeing with Putin. Yes. Yung framework ni Putin. Yung framework ni Putin ang inadapt niya. Ano ba ang framework ni Putin? Hindi ceasefire Ang sabi ni Putin. Itigil muna yung kapag tumigil ang Ukraine, i-freeze niya muna yung front line. Sabihin, kung anong nasakop niya ngayon, hanggang doon na lang siya. Kasi di ba nakikita natin pilit na binabawi, pilit na ina-expand ng Russia yung kanyang territory, yung nakakuha na nga siya ng additional territory sa Ukraine. So gusto yung tigil na. And then we talk. And then pag-usapan natin yung kung anong pag-usapan. Pero ang isa kasing ang isang hindi ko nakikita, lost in all these discussions, na actually will answer your question, bakit ba gano'n ang Russia? Bakit gano'n si Vladimir Putin? Bakit sinakop niya ang Ukraine in the first place more than 3 years ago? Yung claim niya, di ba, na why is he expanding dun sa eastern portion ng Ukraine? Dapat maintindihan natin yung kasaysayan. Di ba? We emerged from the Cold War. Natapos when the world in Europe was still divided between yung NATO at saka yung Warsaw Pact. Warsaw Pact, ito yung mga bansa na nasa ilalim ng influensya ng noon ay USSR. Okay. So, noong 1989, the fall of the Berlin Wall, nag-unify yung East and West Berlin, pumayag ang Russia na mangyari yun sa isang kondisyon. At ito'y pinayagan ng NATO. This is in history books, pinayagan ng NATO. NATO will not expand an inch eastward. So hindi siya mag-expand. So kung anong nasa influence ng Russia, yun pa rin. Tapos yung nasa influence ng NATO, yun pa rin. Pero anong nakita natin? Through the years, nag-expand ang NATO. Nakuha ang Poland. Umaray ang Russia, pero okay lang. Nakuha yun. Basta out of the 8 countries na nasakop ng NATO, nasakop ng Warsaw Pact under the USSR, nakuha niya. Okay, naging member ng NATO, saktan ng Russia, pero hindi siya gumalaw. Pumalag. Okay, and there was even a time na, itong hindi alam ng marami, there was even a time that Russia even attempted to become part of NATO. Okay. Yun ang hindi alam ng marami. Pero tinanggihan. Okay. So finally, sabi ng Russia, okay, nakuha nyo na, but the red line is Ukraine. Wag niyong gagawing miyembro ng NATO ang Ukraine. Kaya pala sore point, because Ukraine, Zelensky wants to become a member of NATO. At ayaw na ni Russia pumayag na maging member ng NATO. Kasi yun na lang ang natira sa kanya. Yun ang buffer state na para sa expansion ng West. Yun na lang ako pananggalang niya laban sa
sa kung ano man yung gustong makialam do sa kanyang teritoryo. So